Magandang hapon sa inyo. Ito, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa nun. Ang bigat kasi ng sinabi ng barkada ko kanina. Tas, para sa mga makakapanood ng video ko, may barkada ako dito na kapitbahay ko din. Dati siyang playboy. Dating babaero. Tapos nagkaroon ng asawa. Nagkaroon ng anak, no. Nagkaroon siya ng anak, no. Tapos, ang pagkakamali ko ng hindi na ako updated. Kagaya dati. Kasi dati guys, updated ako sa buhay ng mga barkada ko. Ngayon hindi na. So, ano nangyari? No? Yung barkada ko, wala na sila nung asawa niya. Kumbaga, nakipag-iwalay daw yung asawa niya. So, ayun. Kaya ayun, medyo lutang pa yung kasama ko. Hindi niya daw alam yung gagawin niya. No? So, ano nangyari? Ito, may mga bagay daw na hindi naintindihan ng asawa niya. Kaya bumitaw yung asawa niya. No. Ito ba yung sabi niya? Sabi niya sa akin kanina, kilala mo ako. Dati babaero ako. Dati, hindi ako matinong. Pero nung naging asawa ko, yung asawa ko, nagtino na ako. Kaso,
sabi niya sa akin, ay hindi, tin, tin, tinanong, tinanong ko pa siya, ano yung nangyari? Sabi ko, ayaw niya sabihin, pero sabi niya, kasalanan daw niya. Kasi sumugal daw siya para sa ginagawa niya. Actually, sabi ko nga, biglang ang kawawa kasi dito yung mga bata eh. Bigla akong naawa sa anak niya. Hindi dun sa babae. Kasi kung pagbabasihan mo, no, siguro may mali yung kaibigan ko. Wag naman sana hindi ko ng babae na naman siya. Wag naman sana ganun. Pero kung tama yung sinabi niya na hindi sila nagkaintindihan, kaya bigla siyang iniwan. Mali yun. Ito kasi yun, gay. Okay. Kaya ako sabi ko noon, bakit sila nagpapatali? Ako, hindi kasi ako naniniwala sa kasal. Dito, hindi ako naniniwala sa kasal. Promise. So, kasi kayo, tatlo kami magbabarkada. Ako, yung pinsan niya at saka yung kaibigan ko. So, sa amin tatlo, yung kaibigan ko yung unang nag-asawa. Yung nakausap ko kanina. Ang hindi ko maintindihan ano nangyari? Diba? Ito kasi yan. Sabi niya kasi sa akin, kung ako sa'yo, Kate, sabi niya, kung ako sa'yo, pre, wag niyong pakinggan. Wag niyong pakinggan yung mga nasa paligid niyo. Ang pakinggan niyo is yung sa inyong dalawa. So, dun pa lang, nahuli ko na yung dulo. Diba? Kahit hindi sabihin ng kaibigan ko na
naghiwalay sila dahil sa mga taong nakapaligid sa kanila. Doon palang nahuli ko na siya. Doon palang sinabi niya sa akin na kung ako sa'yo, Tich, huwag niyong pakinggan yung mga nasa paligid mo. Ang pakinggan mo is yung sa inyo ng dalawa. Diba? Tapos, ang sabi niya, sabi niya, kung tarantado na ako ngayon, bukas na bukas, may bagong babae dyan sa bahay. Kaso sabi niya, ayoko na. Diba? Nakakapagbilib nakakapagbilib yung kaibigan ko. Kasi, naibalik ko pang narinig sa kanya na umayaw na. No. Wow. Di ba? Ito, hindi ko sinisisi yung pero kasi, Dave, ang hindi ko kasi naintindihan ito, kung ano ba talaga yung tumatakbo sa isip ng mga babae. Bakit madaming babae yung madaling bumitaw? Kasi kung tatanungin mo ng mga lalaki, kahit tarantado kami, kahit wala kaming, kahit madaming lalaking walang kwenta, tarantado, babaero, kapag nagmahal kami ng totoo, paninindigan namin. Lagi namin pinanindigan yun. Hindi kami basta-basta bumibitaw. Yun guys. Kahit ano ugali ng babae, ipagkita niya. Kakausapin lang namin siya. Pero hindi namin bibitawan. Ganun kami. Pero kasi, yung mga babae, dali-dali lang. Biruin mo, ilang taong na sila? More than 10 years. More than 10 years na sila. 10 taon
mag-asawa. Diba? Ba't ko alam? Kasi ako yung kasama niya nung time na nililigawin niya yung asawa niya. Diba? Ako pa yung nagpainom sa asawa niya. Ganun kasi ako. Lalo na sa mga kaibigan ko. No. Kung hindi naman sa pagmamayabang na. Lahat kasi na naging kaibigan ko na. Kapag may problema sila, lalong na sa babae, lalapitan nila ako. No? So ako naman, hanggat kaya ko, papayuhan, susolusyonin yung mga problema nila. Kahit na alam ko sa sarili ko na hindi sila totoo sa akin. Na ginagamit na nila ako sa kapakanan nila. So, baka may magsabi na ang tanga-tanga o uto-uto ako. Hindi naman sa nagpapauto. No. Minsan kasi kailangan mong magbigay kung meron ka. And then, wag kang magtanong ng sama ng loob kung gagamitin ka man nila, kung itutuli ka man nila ng tao. No. Ganon. No. Pero kasi, so, back to the story tayo na. Yun nga. Pero bukas may continue pa itong video. No? Kasi niyaya ko siya mag-inom bukas. Siguro mag-iinuman kami. No. Kaya pala kaya pala may di siyang na malungkot. No. Kaya pala isang PM ko lang sumagot siya kaagad sa PM. No. Ang tatag niya. Pero sabi niya sa akin,
hindi niya daw bakit kit kit kitang-kita ko sa mukha niya na hindi niya talaga ayaw. So, kapag hindi niya kaya, susubukan ko siya pakalmahin bukas. Subukan ko siyang damayan. Alam mo yung minsan, ang gulo ng mundo yun. Yung mga dating talentadong tao, kapag nagbago, hindi sila pinapahalagan. Hindi siya siniseryoso. Pero nung loko-loko sila at tarantado sila, doon sila pinapahalagan ng todo. Kaya kayo kung may makakapanood na babae sa video to, shoutout sa lahat ng ate and kababaihan. Kapag alam niya nang nagbago na yung tao dahil sa inyo, o kapag alam niya na seryoso yung isang tao, sa inyo, please naman, huwag niyo silang bibitawan. Lalong na kapag may anak kayo. Kasi hindi porket lalaki yan, ganun na lang. Akala nyo ba porket lalaki yan, agad makakapag-move on niya? Hindi ganun. Huwag yung daanin sa emosyon. Kasi, ang babae kasi, ang karamihan sa mga babae ngayon na, ito, magalit lang ng konti, idadaan niya si hiwalay. Tapos, kapag niloko sila ng bago nila, sasabihin na walang matinong lalaki. Diba? Sasabihin nila hanggang umpisa lang sila. Diba? Ganun yung mga babae ngayon. Konti na lang yung mga babae uunawain ka. Respetuhin ka. Dadamayan ka. Kaya kapag nakita niyo na yung lalaking
seryoso sa inyo at babaeng hindi kayo bibitawin. Wag niyo nang lokohin. Wag niyo nang iwan. Na, oo, aaminin ko, walang sigurado sa mundo. Walang sigurado sa mundo. Walang forever sa mundo. Pero, hindi ibig sabihin nun, maniniwala kayo din. Kasi kayo mismo sa sarili nyo, no? Kayo mismo yung gagawa ng kasiguraduhan sa mundong ito. Ito, medyo nagiging emotional na naman ako ngayon. Medyo wala akong ganang mag-video. Kasi stress ako today. Alam nyo guys, pag may taong handang lumamay sa inyo, handang tumanggap sa inyo ng buo, huwag nyo nang bibitawan yun. Kasi mahirap na makakita ng ganun tao. Oo, sabihin na natin na madaling magkajowa, pero mahirap na makakita ng mananatili at makakaintindi. Kahit ako guys, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Alam niyo yung feeling na kahit ako naguguluhan ako sa sarili ko. Siguro dahil sa mga pinagdaanan ko. Pero laking pasasalamat ko kasi ano yun, hindi ako bumibigay. Ang kinatatakutan ko lang is yung bumigay ako. Yun yung kinatatakutan.
Kaya kapag may taong depressed, huwag niyo silang pagtawanan. Bagkus intindihin niyo sila. Kasi hindi niyo alam kung gaano kahirap kalabanin yung depresyon. Ang magandang gawin nyo, kausapin nyo sila. Damayan and pakinggan. Kahit doon lang guys. Kahit doon lang. Makatulong kayo. So paano kung nakakayanan to? Madami. Sige na guys. Medyo nagiging emotional ako. Papaalam na ako. Bye-bye.